hindi na natin patatagalin pa. Walang iba, ang ating mahal na Sheikh Abdul Rahman Kadiraw. Falyatafaddal mashkuran mahjura. Sheikh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammu taslimi. Sang pagpanginsukur na mapatut kanan sabab sining waktu o yani na higayon, yani na oras na iatag ng kanaton. Alhamdulillah. Dakwaya ni na rizki sabab sang adita mayo katigamaan yang kanaton agama o kapangadian yang kanaton agama insyaallah. Gamiton tayang basa na Tagalog sabab ng aon sa gihapoy mga gagamonitor kanaton sa sa gabing ito, unang gabi ng Muharram ngayon, sa gabing ito, ibig sabihin bukas ng umaga, unang araw ng Muharram 1444, pumasok na ang unang gabi ng Muharram kaninang Maghrib inshallah ta'ala. So 1444 na ng Hijra ngayon sa gabi celebration ng New Year sa atin. Walang pagdadakila sa pagpasok ng bagong taon sa Islam, kahit pa i-holiday ng gobyerno, kahit pa i-deklara ng kahit sino dyan, walang ganyan sa atin. Ang importante na nagpapalit ayon sa hilal. Yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Tinatanong kanila ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga ahilla, sa mga bagong buwan. Ipahayag mo sa kanila na ito ay mga maaring nabawasan pa at nadagdagan ang paglapit, mas lalong lumalapit ka sa kubur. Pangayon ko ang mga iban ko, biya monitoron nyo, di ka mo lingkod ka rin, kakakulilingkuran, di ba't kaingatan? Biya. Kidyam. Dahil sa ganitong mga pagkakataon ng akala ng tao, gaya ng mga kufar, kaya sila nagsiselebrate ng New Year, sinasalubong nila, ang iba tumatalon pa para daw tumangkad sila. Sa araw na ito, ginawa kong kumpleto ang inyong pananampalataya sa inyo. Ang agama Islam, wala akong ibang kalulugdan na agama kundi ang agama Islam para sa inyo. Na nangangahulugan ito na kung agama Islam man, relihiyon man ng Islam ang ating gusto na maging relihiyon, tugunan natin kung ano ang requirement. Arabic mo, amun jadid, ikanduli mo, ikuan mo, lahat ng yan ay papasok sa bid'ah sapagkat meron lamang dalawang celebration na binigay sa atin, ang Eid al-Adha at ang Eid al-Fitr. Pagkatapos nun, wala na. Ang tinatawag ng mga Eidun Usbu'i o bawat linggo na Eid, walang iba ito kundi itong tinatawag naman natin na Yawmul Jumu'ah, Yawmul Mazid. Dawatul Asbab ay bawal tayong mag-ayuno sa Jumu'ah nang dahil lang sa dakila ang Jumu'ah. Bawal. Kasi ang araw ng Eid ito pag-celebrate. Pag-celebrate natin sa ano? Ang pag-celebrate natin doon, pakikinig ng salat ng khutbah. Yan ang dapat natin gawin. Magdua, magbigay ng salawat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan siya. Ngayon, Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah, na ang pamagat nito ay Al-Qawaidul Arba'. Ang apat na batayan, apat na pundasyon ng ating akidah. Importante masyado ito na malaman natin dahil sa ang karamihan sa atin, kung hindi alam ang pundasyon ng kanyang din, pundasyon ng kanyang akidah, mawawala siya sa tuwid na landas. Alam natin, dapat nating malaman, alamin na si Allah Ta'ala ang ating tagapaglikha. Siya ang tagapaglikha, may likha sa atin lahat-lahat at nilikha niya tayo para mag-ibada. Samjur? Sheikh, kung alam ko na ikaw pala yan, ngayon lang kita napansin, ha? Tingin ko pa, nagliliwanag dyan. Mashallah. So,
Ang pinaka-purpose kung bakit tayo nilikha ni Allah Ta'ala, walang iba kundi ang tinatawag na sinabi ni Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi niya nilikha ang tao, ang jin, at ang tao liban na sambahin lang siya. At kung alam natin ito, na si Allah lang pala ang may likha sa atin, at nilikha niya tayo para mag-ibada sa Kanya, alamin na ta'ala bi rububiyyati, uluhiyyati, wa asma'i wa sifati. Yung ibubukod tangi mo si Allah sa Kanyang pagkapanginoon, pagka-Diyos at sa mga pangalan niya at katangian na siya lamang nag-aangkin. Kagaya ng ang sala, hindi matatawag na sala kung walang tahara. Pwede ba na magsala ka na alam mo na junub ka, sinadya mo na magsala ka na wala kang wudu, walang tayamum? La. Walang wudu o kaya tayamum, wala. Hindi matatanggap ang sala mo. Ganon din ang ating ibada. Hindi matatanggap kung wala ang tauhid. Kaya kung makapasok ang shirk sa ibada, masisira ang ibada. Masisira ang ibada. Kagaya ng ang hadath o yung tinatawag na karumihan sa sarili, kapag makakapasok sa tahara o kadalisayan, magiging invalid yung tahara mo. Nag-abdas ka na o naligo ka na mula sa junub, may lumabas ulit sa iyong lagusan ng dumi. O hindi kaya hangin na lumabas doon sa lagusan ng dumi. So anong gagawin mo? Anong ibig sabihin nun? Na-invalid yung tahara na tinatawag mo. Nangangahulugan, kinakailangan na mag-ulit ka ng paglilinis mo para maging tanggap ang ibada mo. Para maging tanggap ang sala mo. Sinabi ni Allah Ta'ala, sa Surah At-Tawbah, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Hindi nararapat sa mga musyrikin na sila ang magpapanatili ng mga masajid ni Allah Ta'ala, samantalang kanilang sinasaksihan sa kanilang sarili ang kufur. Manadalik, ang ibig sabihin nito, hindi pwede na, halimbawa, sabihin ng musyrik, ako ang mag-maintain ng masjid, musyrik siya, la yajuz. Ang aya na ito ibinaba tungkol sa mga musyrikon na nandoon pa sa area ng Haramain, ng Makkah at ng Makkah. Andun pa sa Baitullahil Haram. At sila daw ang tagapangalaga. Hanggat musyrik sila, ito ang ni Allah Ta'ala, hindi sila pwedeng maging tagapanatili o taga-maintain ng Baitullahil Haram. So, anuman patungkol sa ating agama, sabi ng ating mga inistimbat ng ating mga ulama, anumang bagay tungkol sa ating agama, hindi pwede na ang musyriko nang magpapanatili nito. La yajuz. Shahidina ala anfusihim bil kufr. Sapagkat kanilang sinasaksihan sa kanilang mga sarili ang kufur. Ulaika habitat a'maluhum. Ito yung mga taong, ang mga kufar na ito, musyrikon na ito, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, masisira ang lahat ng kanilang mga kapaguran. Walang tatanggapin. Kahit pasabihin natin, abutan man kayo na si Kapitan. Pwede ba tamusulti nga siya kung mag-Muslim siya? Ang mamatay siya sa Islam. Hanggat hindi siya nagmumuslim, walang anumang paraisong ipapangako sa kanila. Ha? Sabi alam natin na ang shirk, kapag nakahalo ito sa ibada, masisira niya ang ibada. Mapapawalang saysay niya ang mga amal. At ang gumagawa nito, kung mamatay rito ay magiging khalid finnar. Magiging mananatili sa impyerno magpakailan-kailanman. Dalangin natin kay Allah Ta'ala na tayo na makapakinig nito ay iligtas niya mula sa lambat na ito ng shirk. Allahumma amin. Sa lambat na ito ng shirk. May mga Muslim pa hanggang ngayon, nagsishirk pa rin sila. Magsasabi, halimbawa, kung wagi dito yata buksang kuwan, wag ito yung matay. Kung bakunggid ng
kuan, yaning na late yang injection, buhay pa sana si ama mo. Nah, lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taqulu law. Kung ano yung nanay mga nahitabo, may mga nangyari ng mga bagay, at dumaan na, huwag kayong magsabi na, sana dalawa ang puso ko. Mali. Sana nangyari yun. Sana hindi pa siya muna tumawid. Nung tumawid siya, tumabok, namatay siya tuloy. Tumabok, tumawid. Kung hindi lang siya tumawid, buhay pa sana. Tingnan mo yan, yung mga ganyan na salita. Sabi ng propeta, la taqulu law fa inna law taftahu ayna syaitan. Sapagkat yung law na yan ay yung kung lang sa mga nangyari na, ay magbubukas siya ng mata ni Satanas. Bakit? Mag-doubt ka na sa qadar. Hanggang sasabihin mo, bakit ako? Ay bakit hindi ikaw? Bakit ikaw pa? Ay bakit hindi? Bakit gusto mo ikaw? Kung ano man ang darating o dadatal sa atin, si Allah ang nagpaparating yan. Walang sino man sa atin ang mayroong kakayanan na paalisin yan o itaboy yan. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sabi ni Allah Ta'ala, ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang anumang dadatal sa atin maliban na lamang na si Allah ang nagsulat niyan. Kung ano mang sinulat ni Allah mangyayari sa'yo. Kung hindi naman isinulat ni Allah ay kinadar, wala ding mangyayari kahit ano pang gawin mo. Ha? Saon maging yung bisag unsaon akong pagwapo, di manggig ko dawaton sa papa sa akong gusto mapangasawa, unsaon man eh. Gimo na nimo tanan, nakasal magid siya sa lain, unsaon man nimo. Dili ka mo yung kung iwasan niyo yung mga salita na ano yun? Nagpakasal sa iba. Ano yun? Yung mga sabi ng millennials ngayon, ano ba? May mga kababalan si mga bata biyawon yan. Karupangan sing kabataan biyawon. Ano tayo? Ha? Ano yun? Di Sa'yo nagtagal? Sa iba kinasal. Ang mga ganyan ang mga salita. Alam niyo minsan nakakaano yan ng, makinig, magseryoso kayo, hindi yan katatawanan. Minsan nakakakuha niya ng ma'nawiya o ng paniniwala natin, itikad natin sa qadar ni Allah Ta'ala. Kasi murag manghinayang ka ba? Kanta sa Jeremiah, nanghihinayang, sikag kuan. Umana to, qaddara Allah ma syaa fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umana to. Dili na ka magsigipag kuan. Lang sinta usog magkarukkaan. Lang niya. Magsadya lang niya, tima ako 50 tayo. Maubos na sa dyan luha mo tahayanin mata mo, jumato kayo mo. Mayroon na. Taimaon mo. Ingkataan, jimato yan, Allah Ta'ala ay nagpanaog. Lahat ng nangyari na yan, Allah Ta'ala ang nagkadar. Wag nang isipin mo pa na kuhan. Kung hindi man tayo sa huli, aawatin ang sarili. Ano tayo? Kailangan karupangan yun. Pangdupang. Dupang-dupang ba? Babal juluk. May tabangon so pa may paratong kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hiluguson mo yung baran mo. Ipilit mo yung sarili mo. Kung mangyari, mangyari. Kung wala, wala. Kahit pa naghirap tayo, gagawa tayo ng asbab. Mga kabataan, lalo na yung mga wala pang asawa. Magawa ka ng asbab. Bukod ka pa mga takad lang mo. Gusto kong mag-asawa. Wala ka namang ginagawa. Ano ka kawin? Nahangin. Sa hangin kay kasal. Hindi man pwede na silang mga babae maghanap. Ang inutusan ng lalaki. Maghanap ka. Maghanap puntahan. Ito anak ni Kuan. Ganyan. Pero, wag naman yung sobrang paghanap na isikreto nyo sila ng salam-salam. Wag. Hindi tama na paraan yun. Sabi nyo, love begins with one salam. Bawal.
Mali yun. Oo. Matagal na yung kanta na yan. Akala ninyo ngayon lang yan. No? Mga kasing tanda namin, naabutan na namin yan. Maitim na babayang kumanta ng kanta na yan. Ngayon, girirevive ng mga Pilipino. Akala nyo, Pilipina ang kumanta. Negra, kumanta niyan. Yung One Hello. Oh. Love begins with one hello daw, sabi niya ganun. Ang pit na magsimula sa one salam. Oh, bunal man isa. One salam. Pag salam nito, kalam, magbisara na. Tapos ng kalam, mau'id, magkita na. Ang pangatlo nyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا. Ang pangatlo nyo, syaitan. Ang syaitan magsulsul na ng kahit ano-ano. Ala kulli hal, medyo napalayo tayo. Ang ibig sabihin nito, may mga Muslim pa rin na ang akida nila, hindi pa rin nila na-check ng tama. Nagkukufur sila minsan, nagsishirk sila minsan. Hindi nila yan sa sarili nila. Di ba? Kaya wag sabihin na, Muslim naman kami, kami induan pa ng akida. Delikado ka. Delikado. Kasi, hindi mo alam sa sarili mo na nakakabangga ka na pala. Nakabangga ka na pala ng mga subhanahu wa ta'ala. Kaya importante ang akida. Ang dami sa atin mga Muslim ngayon sumasali sa fraternity. Hindi ba? Kauno ni mo tong bubblegum sa imong superior pagkalami. Kaya para ma-brother daw ka, kauno ni mo, ugumon po ni mo to. Patamak di man gani magpangugas, magpamunak. Hinangon mo na lumon. Lumon, okay sa'yo mo La, innamal mu'minuna ikhwa. Faslihu bayna akhawaykum. Turhamun. Sinabi ni Allah Ta'ala, ang tunay na magkakapatid ay mga mu'minun. Yang bariman, yang Muslim, yan yang lumon mo. Bakun yang lumon mo yung kafir. Mahirap ka na ito na doon. Kung adi sang Muslim, i-check sa atong mga sarili na. Yan, moingon mo sa ako, ang uban moingon nga, nganong akida pa man natong topic? Kanang iman-iman na lang ustad ba? Wagi ka kasabuton sa ng iman. Hindi mo naman naintindihan yan. Tapos sasabihin mo, doon ka na. Iman booster. Pagtasji ng iman, doon tayo mag-concentrate sa pagtashi ng akida. Yan. Kasi ang tao, kahit gaano pa ka mga maksiya ang kanyang ginagawa, kung hindi siya nakagawa ng kufur, nifak at shirk, maapat siya sa Allah Ta'ala. Sa gabi, labi na sa kanang gabi, sa Kamis bitaw, mundong Jumaat, magdala siya insinso kaman yan, na siya'y murag balay-balay ng altar, katong kambal niya sa iyang pagkapanganak, katong ginatawag nga, sa ganyan na og langaw, pero impirno siya. Nganong impirno man siya tungod sa akida? Giriwayo ni Imam Tirmidhi sa usa ka sanad nga ang iyang kuan jayyid ingon pud ni Imam Ahmad, ganon din si Imam Ahmad sa kanyang musnad. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana fi bani Israel sanam. Meron ikasabi niya sa Bani Israel na isang malaking ribulto, na dako kay nga ribulto sa panahon sa Bani Israel. Idbah lahu. Idbah lihada sanam. Magkatay ka, pag-ihaw, magkatay ka, mag-alay ka para sa ribulto. Sabi niya, la amliku shay. Wala ako, sabi niyang kahit anumang pag-ari ko. Idbah walaw. Mag-alay ka sa ribulto na ito kahit langaw. Fadhabaha dhubaban. Nag-alay siya ng langaw at nung mamatay, fadtajawaza, nakadaan siya at namatay siya. Nung namatay siya, dakhalan nar, nakaimpyerno siya. Fajataluhu, pinatay siya ng mga at nakapasok siya ng paraiso. Ito yung klase na, ito yung hadith na kung tawagin ay hadithud dhubab, hadith ng langaw. Nakapasok sa paraiso ang isang tao dahil sa langaw at nakaimpyerno siya dahil din sa langaw. Akala natin maliit lang ang langaw. Hindi mo siya kinatay, pues ikaw ngayon ay makakaparaiso. Kung ikaw ay magiging pabaya sa akida mo, matakot ka sa itim na
pusa. Mahadlok ka. Kay kada makakita kag moagi nga itom nga iring, hala, mabuisit ko, mamalas ko, mamatay ko. So yun sa'y nakahadlok sa imo? Iring nga itom. Nga man to? Bakit? Kay wala kay pakabana sa imong akida. Dahil nga Nasrani, attorney, doktor, professional sa kanila, luluhod sila sa nakabahag na Diyos-Diyusan. Amahan na mo, anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Pero nagatubang sa ribulto. Ang ribulto nagngisi. Mapabubunggaw ako sidtong matigamay kay Tinyana. Balyan. O na yung piga-require, piga-pangayon ng balyan kan mo, magasumbari ng 5 ka manok na puti na virgin. Impossible yan. Imposible man makita. Saan mo yun mahanap yung virgin na manok na 5? Siguro gipang sumbali na. Minsan, ang mga tinatawag na mga hayop kaysa sayo. Yan sabi ni Allah Ta'ala, ulaika kal an'am. Sila'y parang mga hayop, balhum adallu sabila. Bagkus sila ay mas ligaw pa kaysa sa hayop. Kaya dapat nating malaman itong 4 na inshallah ta'ala na binanggit sa atin ni Allah sa kanyang kitab. Al-Qa'idatul Ula, ang kauna-unahang pundasyon. An ta'lama anna al-kuffar alladhina qatala, Yahudi na yon na kalaban ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naniniwala sila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang tagapaglikha at tagabigay ng biyaya. Naniniwala sila dyan. Tanungin mo ang Christian ngayon, kuya, pila may Ginoo ko? Iso raw eh. Ang Ginoo ninyong mga Muslim, Ginoo po na mga Christian, usara man na. Anong dili man ka mag-Muslim kuya? O dili man ko anang inyong pagsimba kay lahi man. Pero usara gud ang Ginoo gisimba gud, giila. Ha? Pero hindi yun naging dahilan na nakapasok sila sa Islam. Ang uncle mismo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sino ang uncle ng Rasulullah? Si Abu Talib. Si Abu Talib. Napakabait ni Abu Sufyan at iba pa sa kanila. Ibig sabihin, hindi naging lisensya din na uncle siya ng Nabi, paraiso na siya. Kanda sabay kita nyo, dapat tayo na mga, lalo na tayong mga tausog, huwag tayong magsabi na yun kami ini, pasaling kami nilong niya, salip. Sharif. Wala pag yung natama, natumbok kong pag-pronounce, kaya Sharif, salip. Sayok pag yun, pag yun tunong. Pag-pronounce pa lang, pa matunong. Sharif na ng paraiso. Ang sabi ni Allah Ta'ala, minas samai wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kayo natatakot kay Allah? Hindi ba kayo natatakot na kayo ay parusahan? Totohanan ang alam ninyo na siya lamang ang tagapaglikha, siya lamang ang nag-iisa nitong lahat, pero iba ang sinasamba ninyo. So, ibig sabihin, sa Tauhidur Rububiyyah, hindi pa yan sapat na makapasok ang tao sa Islam. Lidhalik, ang pagmana ng La ilaha illallah, hindi ang iba. Kahit ang asawa mo, sabi mo, takusa ka, kung takot ka sa asawa, mas takot sa kay Allah, na delikado. Delikado, dahil makakapag-kufur ka, makakapag-shirk ka. Pangalawa na kaida o pundasyon, annahum yakuluna ma da'unahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurba wasyafa'. Pagpanalipo doon ng pigalong na syafa'a. May ibang purpose kundi makalapit lang kami kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nila. Ang dalil, sinabi ni Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, at yung mga kumukuha ng ibang kakampi
sa kanila sa kanilang pagkakawatak-watak. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Tunay na hindi ginagabayan ni Allah Ta'ala yaong sinungaling, yaong hindi niya tinatapon. Wa ya'buduna min dunillah, at sinasamba nila ang iba bukod kay Allah. Ang mga sinasamba nila hindi makakapinsala at hindi makakadulot ng benepisyo sa kanila. At sinasabi nila, haulai syufa'auna, itong mga sinasamba, dinadalangin na naming santo at mga awliya na ito, sila tagapamagitan lamang namin kay Allah. Sa kayo tanong sa pakanang nasa inyong galamhan o sa inyong kasing-kasing, ano pa kayong nasa puso ninyo at nasa isip ninyo, alam yan ni Allah. Bakit kailangan pang i-channel doon sa mga kwan na yon? Allahumma inna nas'aluka bi barakati Abdul Qadir Jailani. Amin. Sa una, sa tinudlang gamay pa ko, magsunod-sunod ko atong mga imam namo sa Bunawan, sa Davao, matingalag ko kinsa man gini si Jailani. Oy, di man pud si Imam Jalani katong namatay ra santo. Amen. Namugi po ng Muslim nga magdua. Kaya kamo, kuidaw kamo sa mga dua-dua na na. Nagya po yung mga tigulang sa una nga napay librita, napay librita ba? Taas kayo. Mobito na moingon sila sa una, ayaw magagasambayang, nagsasambayang na ako. Nain na ako magsambayang, di pa ako makara. Ay sa pagsambayang, kaya dili pa ni mo madala mo, dito kay dagan, di kay batbaton, pagkadaghan. Kaya magdua pag taman-taman sa kuan, magtaas pagkamot, pagkahuman, o sala. O magsambayang, mapanahuman dito. Hindi pa natapos doon, magbabasa na naman. Bi barakati Abdul Qadir Jailani. Amin. Di ba? Kanang magkhutba, basahon ng Nurus Sama. Apil dito ang pamilya sa Kiram. Allahumma arham Sultan Jamal al-Kiram. Ano siya? Kita ba yung katawa tinuod ba na? Mga taga diri sa Darong, na ay taga Santa Maria, dito sa Tacob, sa Davao, sa Tamayong, dito pa sa ubang mga, sa alhamdulillah, naliberate ng puro kunsi sa Sirawan, kana inyo ang kauman, no? Mga tautaps mo po na din, mga tautapol. Na mga tautaps. No. Hayun sa yan. Basta, mayroong kuha ng tautapol na kung may ikakasal ang bride, hindi pa mabubukas yung pinto kung walang maglugo. Lugo yung tawag sa amin. Diki sa kamayo kagan, no? Wala pag yun, kinanglan ka nang ipagwapo yun pagka-lugo. Ibrahim. Hindi ko na nag-Regine Velasquez. Mo abri na. Halilaw, dili pa yung Khalil kay Halil. Halilaw la. San 77. Mangutana pang Imam Unoy ni dua pataas, dua pa baba. Dumagi na lang paikot-ikot pa. Kawa, wala sila kanang saktong panabot. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kung magtatanong sa iyo ang mga alipin ko, malapit ba ako malayo sa kanila? Ako ay tunay na malapit sa kanila. Maghihingkay dato thalitha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Na ang propeta sallallahu alaihi wasallam dumating siya sa isang grupo ng waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinigma sila ng propeta, gigira sila sa Nabi. Walam yufarriq bainahum, at hindi sila pinag-iba-iba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil lahat ng iyong gawain na yun ay shirk. Asyirku millatan wahidatan wa in ikhtalafat wujuhuhu. Ang shirk, ang kufur ay iisa lamang na agama kahit magkaiba-iba pa ang mukha niya. Sabi ni Allah, waqatiluhum Lalong ng Allah Ta'ala, ayaw ka mo pagsujud san. Sujud ka mo gid sang Allah Ta'ala, gid ka mo pagsujud. Na yan yang yagabawi sang ubos-ubos ng suga, biton ubos-ubos. In kuntum iyahu ta'budun.
kung sa Kanya lamang kayo sumasamba. At sa mga malaika, sabi ni Allah Ta'ala, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Sa araw na iniipunin ng mga lisayin ka mula sa anumang kapintasan at kakulangan. Ikaw ang aming tagapagtanggol at tagabantay. Bukod sa kanila, bal kanu ya'budun al-jin, bagkos ang sinasamba ng mga taong ito ay ang mga engkanto, at karamihan sa kanila ay hindi mananampalataya. At ang dalil na sinasamba ng mga tao ang mga propeta, nang sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Ma'idah, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. At alalahanin mo, Muhammad, ang sinabi ni Allah, O Jesus na anak ni Maria, sinabi mo ba sa mga tao na sambahin niya, sallallahu alaihi wasallam, ay mayroong napadaan ang mga sahaba sa isang sidra o isang malaking puno na sila naagian nga dako kay nga punuan. Na ang mga musyrikon, sinasabit nila dito sa puno, Ja'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Dhatu anwat. Ya Rasulullah, gawan mo kami ng katulad nitong kahoy, punong kahoy na ito na kagaya ng mga musyrikin na nilalagyan nila ng mga sandata nila. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, dakila si Allah. Ito ay kasabi niya ay mga yapak ng panggagaya. Qultum, sinabi ninyo, walladhi nafsi biyadihi, sumpa kay Allah na siyang may hawak ng buhay ko, kama qalat Bani Israel, sinabi ninyo ang kagaya ng sinasabi ng hindi tinakfir sabay-sabay ng propeta o tinurang na musyrik. Lahat sila kinadigma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Di tayo pwede magsabi na, sa Katolik manggid kami mabungsi kay yaon magiribulto nila na sa mga iglesia ni Kristo, maside-side man yan kanaton. Di pwede. Ano man, nag-shirk po na sila. Nag-ampo sila tinuod. Tao ang ilang pagtuo kang Nabi Isa alayhi salam, pero giampuan nila apil. Nagdadasal pa rin sila doon. Humingi sila ng pagpapamagitan. Pang-apat na kaida o pundasyon, anna musyriki zamanina agladhu shirkan minal awwalin. Ang mga musyrikon o tagasamba o nananalangin sa iba bukod kay Allah, sa panahon natin ngayon, ay mas matindi pa ang shirk nila kaysa sa mga musyrikin noon. Bakit? Lianna al-awwalin, dahil yung mga naunang musyrik, yushrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi shidda. Sa panahon na maganda yung buhay nila, nagsishirk sila. At panahon na matindi ang paghihirap nila o sakuna no dumadating, kay Allah lang sila tumatawag. Wa musyriku zamanina, pero ang mga musyrik sa panahon nating ito, shirkuhum daimun fir rakha'i wasyidda. Ang shirk nila sa panahon nating ito ay kahit pa man sa panahon na happy sila o malungkot sila, may sakuna, may pagsubok o maganda buhay nila, nagsishirk pa rin sila. Sinabi ni Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. At kung sila ay nakasakay na sa barko, Allah Ta'ala. So yun ang apat na mga kawaid ng ating pundasyon, ng ating akida na parating isa ulo at isa puso. Na una, ang mga musyrikin, sila ay dinigma ng propeta sallallahu alaihi wasallam kahit pa sila ay naniniwalang isa lang si Allah lang ang taga paglikha. Kaluy ko, mapatabangi ko. Ano yan? Musyrik pa rin yan.
At dapat huwag tayong magpaano sa magagandang salita ng politisyan. Huwag tayong palilinlang. Ang politisyan kahit pa sa ni, tungod kay gusto na mo paduol kay Allah Ta'ala, kaya kami humingi sa mga aulian nito, sila pa rin ay mga kuffar, sila pa rin ay mga musyrikun. Yan ang pangalawang kaida. Pangatlo, na naniniwala tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nang lumitaw siya sa mga musyrikun na iba't iba ang sinasamba. Sumasamba ng araw, ng buwan, sumasamba sa mga malaika, sa mga kahoy, sa mga bato, sumasamba sa mga propeta at mga banal na tao, pero walang pinag, lahat sila ay musyrikun sa kanilang ginawa. Pang-apat na kaida, ang mga musyrikin sa panahon natin ay mas matindi pa ang kanilang shirk at pagkaligaw sa nauna. Ang mga nauna, panahon na relax sila, happy sila, nagsishirk sila. Panahon na may madato ka. Kung W, wala kay kwarta. Patay. Wala na lang una-una. Hindi na natin inisip yan. Kung manghuhula na yon, alam niya ang swerte niya. Hindi niya sabihin sa mga tao, mayaman na sana siya.